Ang paksang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang trahedyang kinasasangkutan ng isang ferry vessel na lumubog sa mismong karagatan ng Pilipinas. At ito ay ang MV Princess of the Orient. September 18 taong 1998 nang mangyari ang kalunos-lunos na trahedyang kumalas ng halos 150 katao at ilang mga missing person at survivors. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari at dahilan sa paglubog ng barkong MV Princess of the Orient? Una sa lahat, alam mo ba na karamihan sa mga Philippine passenger ferries ay mga pinaglumaang Japanese vessels? At isa na nga dito ang MV Princess of the Orient. Ang barko ay orihinal na ginawa ng Shin Kurushima Dockyard ng bansang Japan taong 1973. Taong 1974 nang ito ay nabili ng Nippon Kosuko Ferry, isa sa pinakamalaking ferry company ng Japan, at pinangalanan itong Sunflower 11 na nagbabiyahe mula Osaka papuntang Kagoshima vice versa. Pero sa di inaasahan, ang nangyaring 1973 oil crisis ay naging dahilan sa pagbagsak ng bilang ng mga turista sa Japan at nagresulta sa pagbaba ng finances ng mga Japanese ferry operation. Kung kaya't ang barkong Sunflower 11 ay ilang beses na naibenta sa iba't ibang ferry company ng Japan hanggang taong 1993 nang ito ay naibenta ulit at naipagbili ng Sulpicio Lines kung saan pinangalanan itong MV Princess of the Orient. Ang barko ay mayroong bigat na umabot ng 13,935 tons at may habang 198 meters at may passenger capacity na aabot ng 3,912 katao. Ito ay kinonsidera bilang the largest and the most luxurious Philippine-based passenger ferry ng panahong iyon. Ang barko ay binago rin under Sulpicio Specific Standard kung saan nilagyan ito ng cargo ramp at mga passenger deck. Ang barkong Princess of the Orient ay naging flagship ng Sulpicio Line Fleet. Ang barko ay tila ba isang floating hotel. Ito ay nag-aalok ng 8 klase ng akomodasyon from high-end Royal Imperial Suites hanggang sa regular suites at family cabins. Nag-aalok din ito ng mga first-class restaurants at onboard theater, dance floor, video game center at isang fully equipped gym. Bago pa man lumubog ang barko noong September 1998, taong 1997, buwan ng December, nang ito ay tinupok ng apoy habang nag-refueling sa pantalan ng Manila North Harbor. Ang insidente ay nagpagdulot ng malaking pinsala sa mismong engine room ng barko, dahilan upang ito ay hilain papuntang Dry Dock Cebu at pagkatapos ay dinala papuntang Singapore para sa pag-aayos nito muli. Sa kabila ng lahat, ang barko ay naibalik sa Pilipinas at kinonsidera being fully repaired. Pero may ilang nagsasabi na ang barko ay di na talaga ito gaanong kondisyon kagaya ng dati. Isa na dito ay ang pagbabaraw ng bilis na aabot na lang hanggang 80 knots at ang mismong stabilizing fins ay na-damage din umano. Sa kabila nito, ang barkong MV Princess of the Orient ay patuloy pa ring on service hanggang sa final ill-fated journey nito noong September 18 taong 1998. Biyernes, September 18, 1998, ang barkong MV Princess of the Orient ay nakasaad na maglalawig alas 10:00 ng gabi mula Manila Port papuntang Cebu City. Sa mismong araw na iyon kung saan isang tropical typhoon na pinangalanang Vicky ang dadaan sa mismong departure point ng barko at may dalang bugso ng hangin na tinatayang may lakas na 100 km per hour at 8 PM bulletin ng Pag-asa. Pero bagay na hindi pa rin kinansila ang biyahe ng barko. Kasunod ng departure nito mula sa Manila Port at paglagpas ng mismong bukana ng Manila Bay, ang barko ay nagsimula ng umanong makasagupa ng malalaking alon at malalakas na hangin, na tinatayang may lakas na aabot ng 160 km per hour na malayo sa mismong tansya ng Pag-asa. Ang mismong inaccurate forecasting na Pag-asa ay nakatanggap ng kritisismo sa iba't ibang forecasting agencies sa iba't ibang bansa. Tinangka ng barkong MV Princess of the Orient na maghanap ng masisilungan mula sa mabagyong karagatan ng Fortune Island, lalawigan ng Batangas. Pero ay mas lalo pang lumala hanggang sa puntong tuluyan ng lumubog sa oras na 12:55 ng gabi. Madaling araw ng September 1998, nagpadala kaagad ng mga lifeboat at rescuer ang Coast Guard sa kinaroroonan ng barko. Pero kahit ang mismong mga lifeboat ay di kinaya ang lakas ng hangin at alon,
Ang mga lifeboat ay nanatiling walang tulong na nagawa hanggang sa nakita ng mga lokal na mangingisda ng Cavite. Dito na rin buwis buhay ng tinulungan ng mga lokal ang mga rescuer na sakay ng lifeboat upang maisalba sa panganib na dulot ng Tropical Typhoon Vicky. Maraming tiningnan na dahilan sa naturang paglubog ng barko. Isa na dito, ang di umanong pantay na distribusyon ng tubig sa ballast tank nito. Isa rin sa tiningnan na dahilan ay ang di gaanong pagka-secured ng ilang malalaking sasakyan sa mismong car decks, na naging sanhi sa pagkagalaw-galaw ng ilang sasakyan at nagresulta sa uneven distribution of weight na mas lalong nakapagdulot ng panganib. Ayon sa opisyal na naitala, nasa 490 katao ang sakay umano ng panahong iyon. 388 ay mga pasahero at 102 ay mga crew members. Umabot ng 150 katao ang nasawi sa trahedya, kasama na dito ang mismong kapitan ng barko na huling nakita na nag-assist sa naturang mga pasahero ilang sandali bago pa man lumubog ang barko. Ang barko ay lumubog sa lalim na 130 meters sa Fortune Island na malapit sa probinsya ng Cavite at Batangas. Ang naturang trahedya ay isa sa the highest losses of life in Philippine maritime history.